Pagkawala ng tiwala ng tao sa simbahan noong Black Plague, anong dahilan? May relasyon kaya ito sa pagbabalik relihiyoso ng tao matapos makaranas ng sakuna? Gustang araw, kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Sociological lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens, looking through the sociological lens. Tara, usap tayo! Welcome to another episode of Social Lens, kung saan titingnan natin ang iba't ibang issue at usapin sa lipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Samahan niyo ako mga kasiyasat. Tara, palalimin natin. Paano nagiging relihiyoso ang tao? Kailan ba natin masasabi na ang isang individual ay may pananampalataya? Sapat ba na basihan ang pagdalo sa simbahan para sa misa? Upang mas mapalalim natin ito, halina't samahan niyo ako sa panibagong talakayin sa araw na ito. Kapansin-pansin sa mga lugar na nakaranas sa mga hindi inaasahang pangyayari at sakuna ang kadalasang pagbalik sa pagiging relihiyoso habang bumabangon ang lugar na apektado. Ngunit sa kabilang banda, maraming ulat ang nakapagpatunay na noong panahon ng Black Plague sa Europa kung saan maraming tao ang namayapa dahil sa karamdaman na ito ay nagmarka ng pagbaba ng tiwala ng mga tao sa simbahan. Kataka-taka hindi ba? Bakit kaya? Palalimin natin. Ang disaster o sakuna ay ang mga hindi inaasahang pangyayari na nagdudulot ng malaking pinsala hindi lamang sa lugar, kundi sa buhay ng tao at kabilang na dito ang bagyo, lindol at landslides. Maaari din maging dulot ng tao ang sakuna gaya ng pagtatapon ng mga kemikal na gamit sa bahay, pagbagsak ng eroplano, terorismo at iba pa. Isa sa mga napapanahong uri ng sakuna ay ang COVID-19. And in the research of World Health Organization, umaabot ng halos 7 milyong tao ang namatay at humigit 770 milyong tao naman ang tinamaan ng coronavirus. Dahil sa pagkalat nito, hindi lamang nito naapektuhan ang pamumuhay at kalusugan ng tao, kundi nasubok din ang kanilang pananampalataya, gaya ng Black Plague na kumalat noon sa Europa, ilang siglo na ang lumipas. Now, at this moment, upang mas maunawaan natin ang talakayin sa araw na ito, importante na may kaalaman tayo sa history. Tara mga kasiyasat, samahan niyo ako magbalik sa nakaraan. Maaaring ilan sa inyo ay may ideya tungkol sa sakit na ito, ngunit maaaring ang iba ay wala. Para sa kapakanan ng lahat, tara, isa-isahin natin. Ano ba ang Black Plague? Ito ay isang sakit na sanhi ng bakterya na tinatawag na Yersinia pestis, kung saan unang nakita ito sa mga daga. Ngunit paano ba ito kumalat sa tao? Ang mga fleas o pulgas ay nananahan sa katawan ng mga daga at sinisipsip ng insektong ito ang dugo nito na naging dahilan upang maging infected sila na kalaunang lumilipat din sa tao at hayop na naging daan upang mas kumalat ito. Bago pa malaman ng tao noon ang dahilan ng pagkalat ng sakit na ito, dumaan muna ito sa tatlong waves. First is noong 1347 hanggang 1351. Second is around 1500s, and third is noong 1800s. Upang mas maunawaan natin ang importansya nito, gagamitin natin ang Law of Three Stages, kung saan tiningnan ni Auguste Comte, isang kilala na pilosopo under the course of sociology, na ang pag-iisip ng tao ay dumadaan sa magkakasunod na konsepto nito. Ito ang theological, metaphysical, positivistic, or scientific. Sa theological stage, basically everything is na-explained through God, mga supernatural forces, and ganito ang pagtingin ng tao noong first wave ng Black Plague dahil iniisip ng tao noon na paraan nito ng Diyos upang parusahan sila sa kasalanan nila. There's still no science sa mga panahon na ito, tandaan nyo yan, kaya labis ang pagtitiwala ng tao sa simbahan. But what happened is the opposite, dahil nakita ng mga tao ang kahinaan ng simbahan. Bukod sa takot na dala ng sakit na ito sa kanila, naging oportunidad ito para sa mga pari upang iangat ang kabuhayan nila. Kabilang dito ang pagsasagawa ng private rituals sa mga mayayaman na namatayan dahil sila lang ang may afford ito. Kapag mahirap ka, bahala ka sa buhay mo. Uunahin ko sarili ko. Uunahin ko kung saan ako magkakapera. Basically, nagkaroon ng pagkakanya-kanya ang bawat tao. Hindi na nila alam ang gagawin. Dahil sa pangyayaring ito, naging dahilan din ito upang pagmalupitan ng mga Europeyong Kristiyano ang mga Jews.
Ito ang mga tao under the religion of Judaism, wherein may mga paniniwala sila na tiliwas sa paniniwala ng mga Kristiyano. They believe na kapag hindi lumipat ang mga Diyos sa kanilang relihiyon, ay hindi matatapos ang pagpaparusa ng Diyos sa kanila. Besides, iniisip din ng tao na ang sakit na ito ay dahilan ng demonyo, and pusa ang nakita nilang simbolo nito kung kaya't pinatay nila ito. Dahil pinatay nila ito, nagpatuloy ang pagkalat ng sakit. Dahil sino ang kakain sa mga daga? Wala na, kasi binasakar na ng mga tao ang mga pusa. Kasabay ng pagkalat ng plague ay ang pagkalat din ng mga flagellants. Sila ay grupo ng mga tao na nagmamarcha sa iba't ibang lugar, nilalatigo ang mga sarili upang pagsisihan ang mga kasalanan, at kumakanta din sila ng mga religious song bilang parte ng kanilang ritual. Ang pagbawas ng tiwala ng tao sa simbahan ay siya namang pagdami ng tiwala ng tao sa mga flagellants. Dahil mas na-convince ang tao na ang simbahan ay weak, helpless, at walang kakayahang mag-provide ng mga kailangan ng tao. In the present, flagellant is like yung mga nagpepenitensya tuwing mahal na araw. Dahil sa mga pangyayaring ito, naging dahilan nito upang umusbong ang Protestant Reformation, na pinangunahan ng isang monk na si Martin Luther, wherein he declared that people doesn't need a church to connect with God. Kaya natin na mag-isa ng walang panghihimasok ng simbahan. On the second stage, the metaphysical, noong ikalawang wave ng Black Plague, nagkaroon ng changes sa pag-iisip ng tao, but hindi pa rin ito naging sapat upang tuluyang maiwaksi ang sakit. In miasma theory, sinasabi na sa panahon during the second wave, kaya nagkakasakit ang tao ay dahil nasisinghot nito ang bad or evil air. Upang masolusyonan nila ito, nagsuot ang mga tao, partikular na ang mga doktor, ng PPE o personal protective equipment kung saan naglalagay sila ng goggles at mask na parang tuka, ng ibon to be specific. At ang loob nito ay may iba't ibang uri ng scents at pampabango dahil pinapaniwalaan nila na kapag naamoy nila ito ay hindi na nila makukuha ang sakit na sinasabi nilang nanggagaling sa hangin. Sa ikahuling stage naman tayo mga kasiyasat, ang positivistic o scientific stage. Dito sa third wave na ito, nagkaroon ng pag-a-apply ng science kung saan na-discover ni Alexander Yersin, isang mananaliksik noong 1894, na ang dahilan ng sakit na Black Plague ay dahil sa Yersinia pestis. Hindi ito gawa ng anumang Diyos o masamang hangin, kundi bakterya na nagmula sa mga daga. What can you say about that history mga kasiyasat? Ang daming kaganapan, right? Sa pagkakataong ito, alam kong may mga katanungan kayo. Bakit niya ba ito sinasabi? Ano ba ang mga koneksyon nito sa pagiging relihiyoso ng mga tao pagkatapos sa sakuna? Huwag kayo mag-aalala dahil papunta na tayo sa exciting part. Kaya samahan niyo ako mga kasiyasat. Tara, palalimin natin. Ang disaster gaya ng lindol at bagyo ay mga pangyayari na hindi kaya solusyonan ng sarili mga kamay ng tao. May mga pagkakataon na kapag labis na salanta nito ng tao, hindi na nila alam ang gagawin, hindi ba? Hindi na alam kung paano babangon. Sino ang nilalapitan nila sa ganitong pagkakataon? According to Sigmund Freud, isang neurologist and founder of psychoanalysis, sa kaniyang konsepto ng Diyos, sinasabi niya na ang mga tao ay pinanganak na walang muwang at nangangailangan ng pagkalinga at gabay ng magulang. Kapag nadadagdagan ng edad ng tao at nakakaranas sa mga problema, ang mga magulang ang inaasahan ng tao na makapag-provide ng solusyon dito. Kapag may sakit, lapit kay mama. Kapag inaway ng kalaro, takbo kay papa, hindi ba? Kapag tumanda ang tao at nagkaroon nito ng sariling kaisipan, nababawasan na ang pagdepende nito sa kanilang mga magulang dahil may mga problema na ang tao na kaya ng bigyang lunas. Ngunit paano kung isang araw may problema, may sakuna na dumating? Kanino na sila lumalapit? Freud affirmed na kapag dumating sa point ng buhay ng isang tao na hindi na niya kaya at na magulang niya magbigay ng solusyon, naghahanap ang tao ng malalapitan na mas may kakayahang magbigay lunas. At ito ang Diyos. Idinagdag pa niya na sobrang simple lang ng mga problema ng tao noon. Pero habang tumatanda at namumulat ang tao sa realidad ng buhay, napagtatando ito na may mga bagay pala na hindi nila kayang kontrolin. At kabilang doon ang COVID-19 at ang Black Plague. Ang desperasyon madalas ang dahilan ng pagsandal ng tao sa kanilang relihiyon at pag-conceptualize sa kanilang Diyos. Dahil pinaniniwalaan ng tao na lahat ay posible at malalagpasan kapag kapiling nila ang may kapal nila. Furthermore, the concept of Arnold Ludwig, the altered state of consciousness, this defines the changes o pagbabago ng estilo sa normal na pag-iisip ng tao and dulot ito ng trauma, aksidente, or medicines, kahit mga pagkain. But in our case,
Hindi medicine or any foods ang naging dulot sa pagbabalik relihiyoso ng mga tao, but rather isang penomenang nag-iwan ng trauma, pagkawasak at pagkalagas ng buhay ng tao na naging dahilan upang ang tao ay maging emosyonal at mawala sa tamang estilo ng pag-iisip. Higit pa rito, noong pagkalat ng plague sa Europa, ang mga flagellants ang isa sa mga nagkumbinsi sa tao noon na huwag magtiwala sa simbahan. Bukod sa paglatigo nito sa kanilang mga sarili, nagsasagawa rin ito ng mga ritual at pagkanta ng mga relihiyosong awitin na naging dahilan upang madala ang emosyon ng mga tao. Ang awitin ay nababalot ng emosyon na nagdudulot upang maglabas ng endorphins ang tao. Ito ay isang hormone na tumutulong upang matulungan ng katawan na makasurvive at mabawasan ang sakit na nararamdaman. Because of this concept by Ludwig, hindi lamang nito na impluwensyahan kung paano tinitingnan ng isang tao ang isang phenomena, but also pati ang paniniwala at kilos, gawi at pag-uugali na naging dahilan upang umigting ang kanilang pagiging relihiyoso. Before we proceed more, let me introduce to you mga kasiyasat, si Emil Durkheim. Kinikilala siya bilang the true founding father of sociology dahil siya ang nagpursigi upang magkaroon ng kurso o disiplina ng sociology. Isa rin siyang functionalist kung saan tinitingnan niya na ang pagkakaroon ng problema sa isang institusyon ay apektado lahat ng institusyon. Kabilang sa mga institusyon na ito ay ang politics, education, economy, religion, at pati na rin ang family. Isa ang The Elementary Forms of Religious Life ni Durkheim kung saan tinalakay niya ang history and root of religion upang mas maunawaan niya ang pagbabago ng relihiyon sa modernisadong lipunan. Ngunit, ano bang contribution nito sa talakayin natin? Sa librong ito, sinasabi na ang relihiyon noong kauna-unahang lipunan at sa hinaharap ay nagmula sa sacred kung saan ito ay may essence ng relihiyon at profane kung saan naman ito ay tumutukoy sa pang-araw-araw na ginagawa ng tao, mga normal na bagay, at phenomena na hindi sacred gaya ng relihiyon. But take note ha, lahat ng sacred ay nagmula sa profane. Kung iugnay natin ito sa isang sakuna, ito ay isang profane. Nagiging sacred ito kapag kinukonek ito ng tao sa relihiyon kapag iniisip ng tao na gawa ito ng Diyos. Bagay na nangyari noon sa Black Plague kung saan iniisip ng mga Kristiyanong Europeo na gawa ang sakit na ito upang parusahan sila sa kanilang mga kasalanan. Same with COVID-19 at ibang sakuna gaya ng lindol at bagyo. Nagiging sacred ito kapag kinokonekta ng tao na Diyos ang may dahilan nito na nagiging resulta naman ng pagbabalik ng iba sa pagiging relihiyoso. Sa kabila nito, hindi naman maitatanggi ng ibang tao ay hindi tinitingnan ng disaster na gawa ng Diyos dahil nagbabago ang pagtingin ng tao sa paglipas ng panahon. According to Max Weber, isang researcher that is known in the field of sociology, wherein kabilang ang ganitong pangyayari ay tinatawag niya na disenchantment. Sinasabi niya na ang tradisyonal na pagtingin ng tao kung saan ang magic o essence ng relihiyon sa isang bagay ay nawawala dahil sa pagbabago o rasyonalisasyon ng pagtingin sa pag-iisip ng tao na dulot ng mga pagbabago sa lipunan. Maaaring maging isang relihiyoso ang tao hindi dahil iniisip niya ng isang phenomena gaya ng sakuna ay gawa ng Diyos, kundi maaaring ito ay dahil sa bigat at trauma na naidulot nito. Kung kaya't ang pagiging emosyonal ng tao at kawalan ng pag-asa ang nagdulot upang sambahin ng Diyos at magbalik sa pagiging relihiyoso. May kailangan ng tao kung kaya't may mga bagay na hindi nila kayang bigyan lunas ng mag-isa. Kaya pagbabalik loob ang isa sa mga naging paraan nila. Napakalaki ng epekto ng relihiyon sa ating mga tao, hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang ganitong mga pangyayari ay kapansin-pansin? Bakit kaya? Tara, palalimin natin. Tinalakay ni Durkheim ang pagkakaroon ng dynamo-gen equality ng relihiyon kung saan sinasabi nito na may kakayahan ito na bigyan ng strength ang tao lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. May kakayahan din ng relihiyon na i-dominate ang tao sa paraan na kapag hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, mapupunta sila sa impyerno. Higit pa rito, isinaad din sa pananaliksik na ito na ang relihiyon ay ang the ultimate non-material social fact, kung saan hindi mo literal na nakikita ang Diyos but naiimpluwensyahan ka, nako-coerce ka ng mga paniniwala, beliefs na associated dito. Nagkaroon man ng pagkawala ng tiwala ang Europeo sa simbahan noong pagkalat ng plague, hindi nawala ang kanilang pananampalataya mismo sa Diyos. At hanggang ngayon sa kasulukuyan, nagkaroon ng secularization, kung saan sinasabi ng mga researchers sa si Parson at Pella na nagkaroon ng pag-aangkop or pag-a-adapt ng pagtuturo ng relihiyon sa lipunan na meron ngayon. Kung saan kabilang na dito ang pagsasagawa ng misa,
through online, sa Facebook, sa YouTube o kahit saan mang available na social media. Ano sa palagay niyo mga kasiyasat? Mas naunawaan niyo na ba kung paano tayo naapektuhan ng relihiyon? Kung oo, magaling ka. May tama ka. Kung hindi naman, halina't buklatin natin ang isa pa sa libro na pinag-aralan ni Durkheim, ang The Division of Labor in Society. Sinasabi sa libro na ito na ang lipunan ay may 5 elemento. At ito ang population na tumutukoy sa dami ng tao sa lipunan. Amount of division of labor na tumutukoy sa paghihiwa-hiwalay ng isang proseso ng trabaho sa bilang ng mga gawain. Magandang halimbawa nito ay ang mga fast food chains sa paggawa ng burger, bukod na nagpiprito, iba din na naglalagay ng mayonnaise, mga anumang palaman, at iba din ang nagsiserve sa customer. Sa ikatlo namang elemento, ang solidarity, kung saan pumapatungkol ito sa mga bagay, gawi, paniniwala na nagbubuklod sa tao. Morality naman ay ang konsepto o ideya ng tao kung ano ba ang tama o hindi tama. At ang huli ay ang laws na tumutukoy sa mga patakaran sa isang lipunan. Uunahan ko na kayo. Alam ko may mga katanungan na bumabalot sa isipan nyo. Para saan ba mga sinasaad ko? Anong konekta nito sa pagkawala ng tiwala ng tao sa simbahan noong plague? May contribution kaya ito sa pagiging relihiyoso ng tao matapos makaranas ng sakuna? Upang mas namulat kayo at mas maunawaan nyo hindi lamang ang sarili nyo pati na rin ang ibang tao at lipunan na ginagalawan ninyo, palalimin natin. Sinasabi ni Durkheim na kapag lumalaki ang populasyon, tumataas ang amount of division of labor na nagkokos upang mas specialize ang tao. Ang tao ay lumilipat sa lugar kung saan mas madali makakuha ng mga pangangailangan o resources sa araw-araw nilang pamumuhay na naging dahilan ng paglago ng populasyon. Noong plague, late agrarian ang lipunan na kanilang ginagalawan, kung saan irrigation ang teknik na ginagamit sa agriculture upang magkaroon ng supply ng tubig ang mga pananim. Ang tubig ay nagmumula sa mga ilog dahil ito ang pinagkukunan ng mga pangangailangan ng tao, dahil wala pa mga machineries at ibang trabaho katulad na meron tayo ngayon sa kasalukuyan. Kung nasaan ang resources, tubig, doon lumilipat ang tao na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang trabaho dahil hindi naman maaari na magtiis at mag-agawan ng tao sa limitado mapagkukunan ng yaman. Kung kaya't naging opportunity ito sa iba to discover themselves and nasain ng kanilang mga skills. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang paghasa ng kanilang mga skills, naapektuhan din ng solidarity, morality at laws ng tao. Nagkakaroon ng machineries, technologies, may iba't ibang trabaho na ang tao at may kanya-kanya itong impluensya sa kanila na nagdudulot ng pagkakaiba-iba sa kanilang perspectives kung ano ang tama at mali, kung ano ang dapat paniwalaan at kung ano ang dapat italagang batas. Ang idea ni ito ang nagpapatunay sa pagkakaroon ng iba't ibang relihiyon, partikular na sa mga simbahan. Ngunit sa pagpapatuloy nito, naapektuhan din ng pagtingin ng tao sa simbahan, at ang madalas silang dahilan kung bakit hindi sila nagsisimba ay dahil may pasok sa paaralan at trabaho. Hindi na nila alam kung ano ang dapat paniwala ang simbahan, hindi na nila mahanap ang pagkakaisa at lalong hindi na nila maramdaman ang Diyos na kanilang sinasamba. Nagkakaroon na ng different perspectives ang tao kung kaya't gaya ng Protestant Reformation, mas nananalig ang tao sa Diyos sa sarili nilang paraan, hindi kasama ang simbahan. Isang magandang halimbawa nito ay ang COVID-19 na naging oportunidad sa iba na maging independent at bumuo ng relationship with God through the use and help of new technology dahil sa panandali ang pag-cancel ng pag-attend ng misa sa mismong simbahan. Sa panahon ngayon, kung ikukumpara sa plague, maaaring hindi dulot ng Diyos ang coronavirus, ngunit ang hindi kasiguraduhan at pagsulpot ng iba't ibang problema ang mas nagpatindi sa kanilang pananalig. Naapektuhan man ng pag-iisip at pagtingin ngayon ng tao sa iba't ibang aspeto ng buhay ay dahil sa patuloy na pagbabago sa elements ng ating lipunan. Gayunpaman, dahil sa kakayahan ng relihiyon na magbigay lunas sa kahinaan at desperasyon ng tao, hindi ito nagbago, but rather, it transcended and continued to expand in different parts of the world. According to Karl Marx, isang kilalang researcher sa disiplina ng sociology, isinaad niya sa kanyang pag-aaral na religion is the opium of the mass. Sa madaling salita, sinasabi niya na ang relihiyon ay parang droga, parang marijuana, nakaka-addict at mahirap makawala kapag nasa ilalim ka na ng impluwensya. Kumusta mga kasiyasat? I know maraming information ang na-share ko sa araw na ito, kaya upang mas maintindihan nyo ang kabuuan ng ating topic, hayaan nyo akong isummarize ang buong ideya. Ang mga kaganapan noon ay dahilan sa kakayahan ng relihiyon.
hindi lamang upang bigyang validation nito ang pangangailangan ng tao. Nariyan din ang paglapit nito sa panahon ng mga sakuna. Dahil kapag puno ng emosyon ng tao, kapag nangihina ito, hindi matuwid ng kanilang pag-iisip. At kapag hindi na kayang solusyonan ito, gamit ang sarili mga kamay, lumalapit sila sa pinaniniwalaan nilang kayang gawin ang imposible na maging posible. Ang isang phenomena na profane ay nagiging sacred dahil sa desperasyon ng tao upang kayanin nila ang pinagdadaanan nila. Nabibigyan sila nito ng strength at kapalit nito ay kawalan ng malay sa pagdikta nito sa kanilang kilos, gawi, beliefs at pamumuhay. Mas tumalakas ito sa panahon ng pangangailangan at halimbawa nito ay ang COVID-19 na naganap sa kasalukuyan at Black Plague sa Europa naman sa kasaysayan, kung saan tanging pagkawalan ng tiwala ng tao sa simbahan ang naganap at hindi ang relihiyon. Instead, mas lalo pa ito umigting. It expanded more. Kahit na nagkaroon ng rasyonalisasyon sa pag-iisip ng tao at pag-usbong ng science, patuloy itong lumawak, nag-transform at nag-adapt. Hindi ito nawala, lalo na sa panahon ng agipitan ng tao, lalo na sa panahon ng mga sakuna. Bago ko tapusin ang talakihin sa araw na ito, nais ko kayong tanungin mga kasiyasat. Para sa inyo, tao ba ang gumawa ng relihiyon given na naaalala nila ito, particular na tuwing may pangangailangan sila? Kayo ba? Tuwing may sakuna lamang ba kayo naniniwala sa Diyos?